Hi! Welcome to Julina Network. At eto na nga, nung isang araw kasi, nag-post ako ng, gagawa ako ng Q&A vlog. So, ang sabi ko doon sa pinost ko sa Instagram na video, sabi ko, kung meron kayong mga gustong itanong, ilagay nyo lang sa comment section. Tapos, pipili ako ng mga questions sa pwede nating i-Q&A ngayon. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat-lahat ng mga nag-post ng mga questions, ng mga comments, mga pabati dyan. Thank you so much. Yung mga hindi ko mapipili ngayon, huwag kayong mag-alala dahil magkakaroon pa tayo ng mga ganitong klaseng vlog sa susunod. Kaya comment lang kayo ng comment dyan. And nga pala, ma-share ko lang. Masakit yung leeg ko. Tingnan nyo naman, mayroong mga kuning-kuning, may mga parang nasugat siya kasi meron akong mga pinahid na pampil. Ayan ang nangyari sa akin. Kaya kayo mag-iingat kayo sa mga ipapahid yung pampil. Okay, so anyway, eto na, umpisahan natin. Ang unang question na napili ko ay galing kay I am Raiden. I am Raiden. Eto ang question niya. You've been in the business for more than 3 decades. Was there a point in your life that you wanted to quit? For the reasons that people didn't like you anymore as an artist or something like that? Or did you feel that you are not being valued, respected, or some sort? And if you did, what made you decide to keep on going and be on TV and do what you love to do? Okay. At meron pa siyang kinoment dito. For the record, you are Julina Magdangal. You are an icon. People should know that. I was just wondering if it happened or crossed your mind in some point. Okay. I am Raiden. Thank you sa question mo. At alam mo, like ko nababasa yung mga comment mo sa Instagram ko. Thank you so much. Nagkaroon nga ba ng point sa aking buhay sa 30 years ko sa showbiz na nag-isip ako mag-quit? Honestly, no. Hindi talaga ako nagkaroon ng time or ng moment na makaisip na ayoko na to lahat. Pero, aaminin ko, nagkaroon ng time na parang gusto ko lang magpahinga for a while. Or parang, ano ba yung tawag doon? Yung parang hibernate. May mga ganun-ganun akong naririnig at naiintindihan dati. Pero, hindi rin natuloy. Kasi, para sa akin, gusto ko talaga to eh. Gusto ko talaga tong ginagawa kong ito sa showbiz. And I think na hindi ako magtatagal ng ganitong 30 years kung hindi ko mahal ang industriya. At hindi ko rin inaamin na parang lagi kang okay sa show business, na parang nakahiga ka palagi sa bed of roses. Pag nasa showbiz ka, hindi. Napakadaming hirap, napakadami ring saya. Pero ang nagmamatter para sa akin, kaya hindi rin ako nag-quit ng showbiz, ay yung mga taong nagmamahal sa akin at nagva-value sa akin. At yung mga hindi man, at syempre makakasalimuha ka ng mga taong hindi magbibigay sa ng importance, hindi ko na lang sila naalala. Hindi ko lang maalala kung kailan ko na-feel yung mga ganun eh. Basta ngayon, ang naalala ko lang, minahal ko yung industriya dahil nag-enjoy talaga ako dito. Yan, sana nasagot ko ng maayos ang iyong tanong. I am Raiden. Ang next question natin ay galing kay Jade Janjed. Jade Janjed. Ang tanong niya, paano mo napagsasabay ang pagiging butihing ina at pagwo-work? Kasi mukhang hands-on ka sa 2 months chikiting na mga cutie. Kasi busy ka sa nakakapag-breastfeed ka pa. Dakilang ina. Alam nyo, sobrang hirap, pero sobrang fulfilling eh. Siguro hindi ko rin magagawa, mapapagsabay-sabay ang lahat-lahat, ang pag-work, ang pag-aalaga sa mga anak, kung hindi ako tinutulungan ng asawa ko, si Mark. Talagang tandem kami. Tandem kami sa pagiging hands-on sa mga anak namin at pinipili namin ito. Pinili namin na huwag magyaya. Although may helper kami, meron kaming angel. May angels kami dito sa bahay na tumutulong din sa amin para sa mga bata. Pero yung sabihin mong mayaya sila, wala. Kami talaga ni Mark. And napapagsabay ko yan dahil sa understanding namin ni Mark na haharapin namin itong mga ganitong challenges at sa aming pagkakasundo na ganito. So,
nagtutulungan lang kami para magawa ko lahat ng pagiging hands-on sa busy schedule. At saka, pinipili ko lang yung mga schedule or umuoo lang ako sa mga schedule na gagawin ko, halimbawa sa work, kung alam ko na hindi ko mapapabayaan si Vika. Halimbawa, masasama ko siya dun sa work or paano ko siya maalagaan habang nag-work ako dun at alam kong nandyan lang siya, malapit lang siya para anytime magpa-breastfeed, pupunta ako sa kanya. Yun muna yung mga pinipili kong projects ngayon. And may mga projects din na nagko-compromise naman din ako, syempre. Dahil, syempre, gusto natin tong work na to eh. Yan. Ang ating next question ay galing kay Alisa Agquiz. O2. Ang tanong niya, ano pong pang-alis ng tagyawat? Uy, gusto ko yung tanong na yan kasi marami talaga nagtatanong. Alam nyo, naalala ko tuloy nung teenager ako, grabe akong mag-breakout. Grabing pimples ko. Tapos, nung nagbuntis ako kay Pele, grabe din na naman yung pimples ko. Gusto nyo makita? Eto. Yon. Yan na nangyari sa akin breakout nung pinagbubuntis ko si Pele. Pero nung kay Vika na, wala na siya ulit. So, dadating lang talaga sa point ng buhay niyo na dadaan niyang pimples at dadating sa point na mawawala din niya. Pero, sa mga may pimples ngayon, katulad ng question mo, Alisa, meron ako nilalagay na gamot. Yung gamot ko, alam niyo sa totoo lang, nabili ko pa yun sa, sa Amerika. So, pagka wala na yun, nag-order na lang ako online. Pero marami naman dito sa ating bansa na merong mga magagaling. Yung nabili ko nun, kapag makakita kayo or alam mo, nag-online kayo shopping, ang pangalan ng pampimple ko na yun ay Zapzit. Yun, nawawala talaga doon. Pero kung nandito naman kayo, alam nyo, lagi nyo lang yan sabunin, lagi nyong hugasan ang face ninyo, lagi kayong, dapat wag nyong, pag meron kayong nakita, wag nyong gagananin or wag nyong piprick or whatever, pumunta kayo sa inyong derma at doon kayo magpa-consulta kung anong dapat mangyari. Kasi minsan, ang nangyayari dyan, baka may nakakain kayo or meron kayong napupuntahang lugar o meron kayong gamit nakakapag-pimple. Tapos, isa pa, huwag kayo magpupuyat. At kung hindi naman din maiwasang magpuyat, basta dapat mag-vitamins. Huwag nyo kalimutang uminom ng vitamins. Uminom kayo ng maraming tubig. Nakakatulong yon sa pag-clear ng skin. At, ano pa ba? Kung kayo naman, bago matulog, alam niyo isa pa nakakatulong, bago at pagkagising matulog, magganon kayo ng yelo sa muka. Kasi nakakasarado yun ng pores. So, kung meron kayo pupuntang madudumi at isarado na yung pores kapag nagpunta kayo doon. Okay? Ayan. Itong next question natin ay galing kay Karen Rin, 19. Karen pala. Karen Rin, 19. Ano po yung Zumba dance ba na pinapanood ninyo? Basta alam niyo, naghahanap lang ako sa YouTube ng dance, na Zumba dance. Nung una, nagzumba na ako dati, nung panahon ni Pele. Nung napanganak ko si Pele, nagzumba na ako noon. Pero, nagsarado yung studio na pinapag-zumbahan ko. So, naisip ko, nung ngayong nagtatry na akong mag-exercise nung napanganak ko si Vika, una treadmill. Pero minsan, meron talaga mga workout na parang mabobore ka, ganyan. Or, ang concentration lang nun sa legs eh. Kailangan ko yung buong katawan, yung gumagalaw. So, ang tinry ko, mag-zumba. Naghanap lang ako sa YouTube ng mga 1-hour zumba. Meron dun for beginners. Meron dun mga parang mga 1 hour, 30 minutes, 40 minutes. Basta i-type nyo lang kung anong klaseng zumba gusto nyo. Makikita nyo doon. At yun ang ginagawa ko. Meron akong ginagawang zumba na 1 hour, pero ginagawa ko 30-30 para naman iba yung nakikita ko. So, 30-30 in 1 hour. Tapos nagpa-planking din ako. Yun. Okay? Pero alam nyo, sabi ko nga doon sa isa kong vlog, masarap pa rin mag-zumba pag may kasamang friends. Etong pang 5th question natin ay galing kay Nene Dalmasio. Ang tanong, magkakaroon po ba kayo ni Marvin ng movie? Ay, nako, alam niyo, excited na nga ako magkaroon ng movie with Marvin. Actually, dapat talaga magkakaroon kami ng movie last year, 2017.
Kaya lang, for some reason, parang merong hindi masyado pang naayos sa script hanggang sa na-delay na siya ng na-delay. Nakaschedule din ako ng pagkakaroon ng baby number 2. So, hanggang sa, nandun na kami sa schedule ng baby number 2, yun na muna yung nangyari sa akin. Pero, blessing na rin na hindi na rin natuloy yung movie kasi nga, meron na rin nangyaring baby number 2. Pero, lagi rin kami nag-usap ni Marvin na sana matuloy ang movie namin together. Kaya, ngayong 2019, napag-usapan namin ng 2018, 2019, gawa kami ng movie. At inaayos na namin ni Marvin yon. Inaayos na ni Marvin ang mga bagay-bagay. Iniisip namin kung kailan nga ba ang okay. Kung first quarter of the year 2019, middle of the year, or ano ba yung huli? Or Film Fest. Tingnan natin kung anong magawa namin ni Marvin. Pero excited kaming makagawa ng movie again together. Ang pang-anim nating tanong ay galing kay Linmar 2018. Hello po, Ma'am Idol Maria Jolina. Tatanong ko lang po kung ano pong brands ng mga makeup ninyo, from eyebrow po, etc. Please po, pakisagot po sa YouTube nyo. Aabangan ko po ang sagot nyo. Salamat po, Idol. Ayan, Linmar. Alam mo, Linmar, siguro, meron din ako mga gagawin dito sa YouTube nga na makeup tutorial. Pero, ako kasi, iba-iba kasi yung mga ginagawa ko ay mga ginagamit kong mga makeup. Iba-iba. Pero, sige, sabihan kita ng mga siguro kahit 3 na favorite ko talaga na ginagamit. Like sa eyebrows ko, yung yung Face Shop. Yung Face Shop na eyebrow pencil nila doon na parang ano na siya, parang nakagano na siya yung, ano bang tawag doon? Parang may korte na siya, tapos may brush sa magkabila. Yun yung ginagamit ko. Magdalawang number. Pag pang magandang buhay o pang TV, ang ginagamit ko ay 04. Pero pag pang everyday, ang ginagamit ko ay 01. Mas light. Yan. Yan pang eyebrow. Number 2, ang lipstick ko ay iba-iba. Ginagamit ko minsan kay Vice, yung Gander, yan. Minsan Avon, ano pa ba? Tapos, MAC na Viva Glam. Ayan, okay. Ano pa? Blush on. Nagtitint pag yung everyday makeup, nagtitint lang ako. Maganda yung bench na cheek tint nila. Okay siya. Very, very natural. Yun muna. Tapos, pagka na lang nag-makeup tutorial ako, doon sasabihin ko yung mga iba-ibang makeup na ginagamit ko. Kasi pati mga bronzer, or pati mga highlighter, share ko doon. Eyeshadow, pati mga pang eyelashes, share ko doon. So, abangan mo yan. Thank you. Okay, ang next question natin ay galing kay Wilma Legaspi Bermejo. Ang tanong niya, ask ko lang, Jolens, kung ano ang pinakamahirap na situation na pinagdadaanan nyo ng hobby mong si Mark. Ano ang pinakamahirap na situation? Nung mag-asawa na kami, siguro ang pinakamahirap lang na naging situation namin pinagdaanan, siguro nung ano lang, ito na lang, pagbubuntis. Nung siguro nagkaroon ako ng tumaas yung sugar ko nung buntis ako. Tapos, after ko naman manganak, na high blood naman ako. So, yun lang yata yung pinakamahirap na situation namin. At saka siguro, yung pag nag-decide kami, dahil nag-decide kami na maging hands-on, syempre mahirap talaga mag-alaga ng 2 bata. Isang baby pa at saka isang magpa 5 years old na, alam mo yun, hindi pa talaga, yung kailangan pa rin ng guidance namin. Yun lang siguro. Pero, alam nyo, pagka kasi kayong mag-asawa nagtutulungan at pag alam nyo na pinili nyo tong situation na ito, sa totoo lang, walang mahirap eh. Lagi namin napapagtulungan talaga ni Mark. Kaya wala akong maalala na para talagang hirap na hirap ako na pwede kong maikwento.
Basta dapat ang importante, lagi kayong magtulungang mag-asawa or kung sino man ang pwedeng tumulong sa'yo. Ang next question natin ay galing kay Shane Esquilia. Shane Esquilia, ang tanong niya ay, how do you manage to take care of your kids? Do you have yayas? Yun nga, wala kaming yaya para sa mga bata. Pero meron kaming mga helper dito sa bahay. Na pag minsan, pag kailangan namin ng kasama, halimbawa, nasa taping ako, kailangan ko syempre na mag-aalaga kay Vika. Dahil kasama ko palagi si Vika sa taping ng Magandang Buhay at sa work kasi nagpapa-breastfeed ako. Breastfed kasi si Vika. Yan, magsasama kami ng isang helper para may tumulong sa akin at saka may mag-alaga kay Vika. Pero sasabihin mo yung yaya na nakatutok sa kanila, wala. Kaming dalawa yun ni Mark. Kami ang naghahatid sa kanila sa school kapag may time. Kung hindi ako, si Mark, kami ang nagpapaligo, kami lahat. Kami lahat nagpapakain, nagdidisiplina, lahat tumutulong sa kanila kami. 24 hours. Ay, 24/7. 24 hours. Mali. 24/7. Yon ang aming purpose sa buhay para sa aming mga anak. Ang next question natin ay galing kay Materesa Enriquez. Ang tanong niya, Miss Jolina, share naman po ng pag-maintain ng healthy hair. Yung daily routine nyo po sa hair care kasi I have curly hair at manipis pa. Gusto ko yung curly na bouncy. Alam nyo, ako sa totoo lang, ang sa hair ko, ang ginagawa ko lang, shampoo and conditioner. Pero alam nyo, minsan meron ding mga ways para maging healthy ang buhok nyo kung gagamit kayo ng shampoo and conditioner. Unang-una, pag mag-shampoo kayo, dapat yung shampoo nyo diluted. Kasi, para hindi matapang sa scalp. Tapos, pag nag-shampoo kayo, talagang kukuskusin nyo yung scalp nyo na para talagang kinukuskus nyo siya. Tapos, pag nag-conditioner kayo, yung dulo lang. Para hindi siya mag-oily. Tapos, sa gabi, totoo yung 100 strokes ng pagbabrush ng hair. Nakaka-healthy yan ng buhok. Tapos, kapag gagamit kayo ng mga spray net o kaya yung mga kung ano-anong product sa buhok, pag maliligo na kayo, i-conditioner nyo muna para matanggal yung residue. Tapos, tsaka nyo i-shampoo, tsaka nyo i-conditioner ulit. Tapos, merong mga vitamins na pang buhok. Itanong nyo yan din sa inyong derma o sa mga doktor ng, ano ba pag hair? Sa derma din yun, no? Sa derma, itanong nyo yan kasi bibigyan kayo ng vitamins pang hair. Meron din. Okay? Next question natin ay galing kay Minor Jules. Ang tanong niya, hi, good day po Ms. Jolina. Ask ko po, ano pong bagay na exercise sa na-CS po at ano pong ginagawa nyo po para makapag-breastfeed po ng matagal. Thank you po, may God bless you and love your family. Exercise para sa mga na-CS, unang-una, wag muna kayo kung cesarean kayo, wag kayo mag-exercise agad-agad. Merong tamang timing kung kailan dapat mag-exercise. At yun po ay itatanong nyo po sa inyong OB. Kasi ang inyong OB-GYN po ang nakakaalam ng sistema po ng katawan ninyo, kung ano po ang nangyari sa inyo at kung ano ang mga dapat nyong gawin. Ako kasi, based sa experience ko, nag-exercise na lang ako mga after 3 months pa. And yung exercise ko na yun, ano lang, lakad-lakad lang sa treadmill, hanggang sa naging parang pa-brisk walking. Tapos patagal na patagal, doon lang ako nag-zumba, doon ako na talaga nag-jogging sa treadmill. Kasi natanong ko na yun sa OB ko na okay naman na daw. Pero dapat talaga mag-ingat po kayo dahil ang cesarean ay napakahirap. Lalong-lalo na pag mabinat kayo at bumuka yan, mahirap na. Tapos ang pagpapa-breastfeed, inom lang kayo ng madaming tubig. At dapat happy ang inyong feeling kasi alam nyo nakaka-affect talaga ang feelings sa breast milk. Hindi yan magkakaroon ng breast milk kapag medyo nasa-stress kayo or ano. So, kailangan lagi nyo na papadidehin yung mga anak nyo para dumami ang milk. And don't worry, maglalabasin ako ng vlog tungkol naman sa breastfeeding. Okay? Hintayin nyo yan. Okay, next question natin ay galing kay Moya Sab. Paglaki po ba ni Vika, balak mo ba siya payagan mag-artista tulad mo, Miss Jolina?
basta ako para sa mga anak ko, kung anong hilig nila, papayagan namin sila kung saan sila magiging masaya, kung ano ang makakapagpabuti sa kanila, basta ang importante sa amin, makapag-aral sila ng mabuti, at maging mabuting tao sila. Katulad ni Pele. Si Pele, kung anong gusto niya, pinapayagan namin siya kung gusto niyang tumugtog ng drums, gusto niyang kumanta ng kumanta, minsan enjoy siya pag nag-guesting siya sa Magandang Buhay, pero minsan meron din naman mga moment na kailangan mag-school siya, hindi namin kailangan ipagpaliban yung school. So, yun ang inuuna namin. Pero kung ano yung gusto niya, tapos minsan naman nandun na siya sa studio, biglang parang wala siya sa mood, hindi namin siya pinipilit kung anong gusto niya. Kasi sa ganitong klaseng edad pa nila, hindi mo masasabi talaga kung ano talaga ang gusto nila. Pero, tignan natin, baka naman talagang si Vika ay mabigyan ng talent o meron siyang gift ng pag-artista or pag-arte, pagkanta, pagsayaw. Tingnan natin kung anong maging gusto niya. Basta, yun lang gusto ko, huwag niya papabayaan yung pag-aaral nila. Yun. Next question natin ay galing kay Meg Davidelia. At ang tanong niya, ano ang mas natutunan mong dapat gawin to keep family intact, lalo na sa mga growing up kids? Okay. Sa amin ni Mark, dahil ang mga anak namin ay isang 4 years old at isang 7 months old, ang amin, importante ang time. Time sa mga anak. Na pag sinabi nyo na kailangan may oras ka talaga at ipaprioritize mo talaga ang family bonding, ang communication sa iyong anak, ang oras mo para samahan sila, yun ang mga importanteng dapat gawin. Kasi minsan ang nangyayari, sa sobrang busy ng schedule, nakakaligtaan na natin bigyan ng time yung anak natin. Kasi sasabi natin, ay busy kasi ako sige, yung dun muna sila sa yaya or dun muna ganyan. Pag may oras na lang, tsaka na lang tayo lumabas pagka ganun. Kasi pagka ganun, minsan, hindi nyo namamalayan, taon na pala ang nakakalipas. Hindi nyo nabigyan ng time ang anak ninyo. So, dapat yun ang unahin ninyo. Imbis na magpabisi kayo sa iba, ibisi nyo muna yung sarili nyo sa mga anak ninyo. Bigyan nyo sila ng time. Halimbawa, galing din sa school. Ano ang pwede nyo gawin? Pag-usapan ninyo, anong ginawa sa school, itanong nyo na itanong. Tapos, ugaliin yung ganun yung gawin. Minsan, parang, naglalaro lang siya, bila nyo tanongin kung kamusta siya. Maggawa kayo ng conversation or mag-usap kayo na po pwedeng mailabas niya yung feelings niya. Kasi hanggang sa paglaki niya, yun yung magiging, pag lumaki siya, yun yung magiging parang, kaugalian niya na gawin. Yung makipag-usap sa inyo ng ganun lang kadali. Kasi importante, nakakampi natin ang mga anak natin. So, yun. Para maging intact ng family, prioritize your family. Next question natin ay galing kay Resel Regala. Resel Regala, ang tanong niya ay, ano ang wish niyo po ngayong New Year? Ang wish ko ngayong New Year ay sana mas maging healthy pa kami, buong pamilya, maging safe, dahil gusto namin magsama-sama pa ng matagal. Yan ang wish ko ngayong New Year. At sana, kung may mapagdaanan man kaming mga challenges sa mga susunod na taon, yun ay malagpasan namin ng masayang-masaya. Ang next question ay galing kay Nicole Frias. Paano po ang naging life nyo nung nag-start kayo bilang isang nanay? Nagbago ang life ko mula nung naging nanay ako. Talaga namang halo-halong saya, hirap, pero ang lahat ng ito, pag nakita ko yung mga anak ko, puro saya lang ang nararamdaman ko. Nagbago siya in a good way, dahil in-embrace ko ang buhay ng isang nanay. Galing ito kay Senyorita Normie. Hi po, papaano malalagpasan ang anxiety, depression? Please pa-help naman po. Unang-una, yung mga ganyan, medyo malalalim yung mga ganyang klaseng mga topic. And para sa akin, gusto ko man kayong tulungan tungkol dyan,
hindi ako yung nasa tamang posisyon para tumulong ng ganyan kasi mga expert dapat yung tutulong sa inyo. Pero ang masasabi ko lang, since naitanong mo yan sa akin, parang gusto kitang sabihan ng very good dahil nagtanong ka na sa akin. Kasi alam niyo yung mga nakakaramdam ng ganito na kumbaga ayaw nilang maging okay, hindi na lang sila magtatanong. Pero dahil naitanong mo yan, at kung ito man ay napagdadaanan mo, very good at least na i-open mo yung feelings mo na yan. Tapos kung tingin mo parang medyo hindi mo kaya ng konti, pwede kang lumapit sa iyong mga kaibigan, lumapit ka sa iyong family. Importante lumapit ka sa iyong pamilya dahil pagka ganyan ang mga nafe-feel natin, para sa akin, ang tingin ko, dapat na surrounded tayo ng tamang tao, ng mabubuting tao, at yun ay ang family natin. Okay? At kung tingin mo naman ay parang sobrang-sobra na at parang hindi ka natutulungan ng family or ng friends, may mga doktor na expert pagdating sa ganyang mga karamdaman. Hindi karamdaman na sakit yan. Kumbaga yung mga feelings nyo na nasa loob nyo, alam nila kung paano kayo matutulungan. So, magandang ikonsulta nyo yan. Okay. Ito ay galing kay Kermi. Ang haba ng mi. Kermi. Sino namimiss mo from Arriba days bukod sa Red Bangs mo? Sino? Si Camille Prats. Si Biba. Yan, namimiss ko si Biba, si Papi. Siguro lahat ng cast ng Arriba talagang namimiss ko. Kasi namimiss ko yung buong show. Ano to? Shiny Scrum. Shiny Scrum. Ang tanong ni Shiny Scrum, Miss Jolina, my question for you is, you are blessed to have 2 precious kids. How will you uplift a woman's spirit who isn't blessed to have a child? I hope my question will be chosen and hoping for a good answer as well. Have a great day, Miss Jolens. Okay. Yes, thank you so much. Kasi blessed ako sa dalawang anak ko na talaga namang nagpapasaya ng buhay namin mag-asawa. And para doon sa mga hindi pa nabibiyayaan ng anak at gustong-gustong magkaanak, kung dahil wala kayong anak, dahil hindi na talaga kayo pwedeng magkaroon ng anak, pwede kayo mag-consider ng adoption para sa akin. Dahil maraming mga bata ang kailangan ng magmamahal sa kanila. Yung iba nga, akapin lang sila, okay na sila eh. What more kung maalagaan pa ng isang katulad nyo na gustong-gustong magkaanak. So yun, consider adoption. And doon naman sa mga tingin nyo, pwede pa naman magkaanak, may mga doktor na alam kung paano kayo ipiprepare para magkaroon ng isang anak. So yan ang aking mga advice para sa'yo. Ang question ay galing kay It's Noah Arkin. Gusto po tanong ni Mama kung nagbibigay ka po ng time out kay Pele when he did something wrong. Yes. Definitely. Wow. Oo, nagbibigay kami ng time out sa kanya. Kasi, lalo na ngayon na medyo parang mas nakakaintindi na siya. Nung una, I can say na napapalo siya. Pero alam mo yung palo lang na para madisiplina lang ng konti. Pero ngayon, nag-decide kami ni Mark na ayaw na namin siyang paluin. Kasi mas maintindihan niya na pag sinabi talaga sa kanya. So, yung time out na lang. Yung mga yung tatayo sa corner, yun. Mga ganyan, or wala mo nang magsasalita, wala siyang munang gagawin, kundi quiet lang, at sa isang tabi lang, yun, ginagawa namin sa kanya. At nag-work naman yun. Jennifer Visperas. Ang question niya ay, kapag may misunderstanding kayo ni Mr. Mark, sino ang unang nakikipag-usap o paano nyo naaayos? Kung meron kami misunderstanding, pinag-uusapan namin agad. And siguro, kung sa mag-asawa, hindi talaga na iiwasan ang mga tampo-tampo. Pero, kung sino man yung dapat mag-sorry, parang nagkakaroon kami ng pakiramdaman eh. Tapos parang minsan sabay na lang magsosorry, or yung isa mauuna, or minsan ako, minsan si Mark. Pero, ang key sa amin para maayos agad, usap agad. Pag-usapan agad pag merong ibang nararamdaman para hindi na
lumaki pa ang problema. Yan. Last question ay galing kay RL Michael John. How did you lose weight that quick? Ang problema sa CS, hindi ka agad makaka-exercise eh. Kaya talagang ako medyo nahirapan talaga ako. At saka sa ngayon, alam ko na hindi ko pa talaga na kukuha yung target ko na weight na gusto. Pero pinilit ko makapag-exercise after mga ilang months. Tapos talagang nag-diet ako, hindi ako kumakain ng kanin. Tapos sinubukan kong mag-intermittent fasting. Pero 12 hours lang kasi hindi ko kaya yung mga 16 hours, yung mga ganun, dahil nagpapa-breastfeed ako. Basta pag sa breastfeed, kung yun na iniisip ko, hindi ako nakukulangan ng tubig, umiinom pa rin ako ng tubig, maraming tubig. Tapos, yun nga, nag-exercise ako, nagsusumba ako, diet, and, yun. Pag meron akong mga ginagawa, talagang feeling ko, dapat ginagawa ko ng magaling na gawain para naman parang nag-exercise na rin yun. So, yun lang. Dapat lang kayong mag-diet and mag-exercise. And that's it para sa ating Q&A dito sa Jolina Network. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala ng questions. Huwag kayong mag-alala dahil gagawin natin to ulit. At nag-enjoy ako sobra. So next time, damihan pa natin ang mga questions natin. Kung anong mga gusto nyong malaman, pipiliin natin yan at sasagutin natin. Thank you so much ulit. At ngayong malapit na ang Christmas, ang wish ko para sa inyo ay sana magkakasama kayong family. Dahil wala nang masasarap pa sa Pasko kung hindi kaakap natin ang ating family. Akapin nyo ang inyong mommy at daddy, ang inyong lolo at lola, ang inyong mga anak, mga kapatid, lahat na magsama-sama tayo ngayong Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat and maraming salamat sa palaging panonood ng Jolina Network at sana po mas mag-enjoy pa kayo sa mga susunod naming mga vlog. Thank you! Merry Christmas and a Happy New Year! Mwah! Bye!